Chair floor issue, alamin, walang sahod kahit daming sponsor, walang gana na maglaro mga players. Players and coaches, nagsalita na. Pero again, kung yan sa glutong subscribe, take notification bell para update kayo dito sa ating channel. Mainit-init na issue nga sa ngayon ang di umano problema ng Team Chair floor defenders para sa kanilang kuponan. Yan ay matapos ang kumalat na post sa social media ng isang di nagpakilalang player sa isang professional league which is PVL, kung saan inilahad niya rito ang kanilang nararanasang delayed salaries, mismanagement ng kuponan kabilang ang di kaaya-ayang training venues. Ngunit mas uminit ito nang sunod-sunod na rumatsada sa social media si retired volleyball player turned analyst Mel Atunay na tila isa rin sa mga affected ng issue na ito bago ang kanyang retirement. Gusto lang ito kasi ang rason kung bakit maagang nagretiro ang former Tigress. Tinukoy ni Tunay ang isang team na puno ng logo sa jersey at ito na nga ang biggest clue para sa Team Chair floor defenders na kaisa-isang team na napakaraming logo sa jersey. Dahil dito, naalarma ang lahat at nagkisimpatya ang mga fans sa social media para sa nararanasan ng players sa kanilang management. Kaya naman agad itong nakarating sa pamunuan ng PVL at agad namang nagpalabas ng statement ang liga. Rest assured, we are committed to conducting a thorough and fair inquiry into the matter, ensuring that both the team's representatives and the players involved will have an opportunity to be heard. We take this matter seriously and we will take all necessary steps to ensure the integrity and fairness of our league. Yan ang bahagi ng statement ng PVL. Walang detalyeng nilabas, ngunit diretsahan ang nagsalita rito ang isa sa mga Chair floor player na si Danica Hendrauli matapos sa kanilang game pamandin sa araw na ito kontra sa F2 Logistics. Ibinahagi ni Hendrauli ang palipat-lipat at unstable training venue nila kung saan dumadayo pa muna sila sa mga para-barangay upang mag-training lamang. Sana may stable lang kaming pagtatrainingan, hindi yung kahit saan-saan lang pupunta na barangay para lang makapag-training at makumpleto kami. Sana pinggan kami ng kailangan naming makumpleto sa training. Kasi if ever na pipiliti na ganung oras yung gusto nila, for example morning, most of my teammates are working. Doon pa lang kung 5 lang mag-training, parang ang lungkot naman, di ba? So sana pakinggan kami na sana gabi yung training para kahit na wala kaming sahod, makakapag-ensayo pa rin kami. Kung papakinggan ang mga salita, tila nakakalungkot para sa mga volleyball enthusiasts na marinig ang ganitong kalagayan ng players ng PVL team. Kaya hindi mo rin naman talaga masisisi ang poor performance sa kanilang nagagawa kung ganito naman ang pagtrato sa kanila. Ngunit sa kabilang niyan ay trabaho lang muna sila ngayon habang gumugulong ang investigasyon. Yan na rin yung tinatak ni Coach Sammy Acailar sa kanyang mga players upang makafocus muna ito sa laro bago ang nasabing problema at tinawag niyang sandamakmak. There's a problem, alam niyo naman yun siguro, kumalat siya. It's up to the management to answer that. But as I said earlier, ayaw naming pangunahan ng management kung hindi. Sabi ko sa kanila, suporta ako sa inyo, basta dapat maalagaan ng players natin. Kasi galing din ako dyan eh. Coach ako for how many years, ayaw kong madihado ang mga manlalaro ko. Yes, at the moment, trabaho muna kami, iintindihin namin. At the end, saka kami kikilo, saka kami gagalaw if in case na talagang worst comes to worst. Hanggat maaari yung problem, kailangan merong solusyon. Kung wala, I told my players, kapag wala talaga, that's the time na kikilos kami. Good words from a knowledgeable man of the sport, Coach Sammy. Sana naman agad itong maaksyonan at siguro pag napatunayan nga ang mga aligasyon kabilang na mga binabanggit ng ilang players sa social media tungkol sa pinapatungkulan nilang isang personalidad o ilang personalidad ay siguro naman reasonable na may mapanagot dapat upang din na rin niya o nila ito magawa sa iba pang players dahil kung ikaw talaga ay may puso sa sport na volleyball, kailanman hindi mo ito gagawin sa mga players mo at sa mismong team mo. Ika nga nila, honor the contract. Sa panig naman ng PVL, ito na ang senyales na mas maging mahigpit sila sa pagkuha ng mga teams dahil posibleng maging ugat na ito ng pag-usbong ng farm teams sa liga o yun pang mga teams na wala namang intensyong manalo kundi magkapera lamang. Paniguradong ang bawat team kasi may budget yan para sa mga players at sa mga pangailangan ng players. Kung ikaw ay talagay may puso para sa sport na ito, mapupunta ito lahat sa players at para sa iyong kupunan sa panahong napag-usapan sa inyong kontrata at hindi sa iyong bulsa. Dapat magkaroon na rin ng minimum at maximum annual budget standard ng bawat teams upang masiguro ang parity sa liga. Gayon din ang just and right amount na nakukuha ng mga players, kasabayan ang salary cap ng liga. At dahil professional league sila, dapat required sa bawat teams ang professional standard equipments and facilities para sa mga players nila, gayon din ang pang-professional na sweldo. Sana talagang just and fair investigation ang lumabas sa huli. Ngayong bagsak sa 0-6 ang low moral defenders after their straight sets loss for
versus F2 Logistics 25-10, 25-16 at 25-14. Ang vocal leader na si Danica Hendrauli ang nanguna sa defenders with 11 points in a losing cause. So there at Megaviyad Singapore Sports Channel, please subscribe to the notification bell to be updated on the coming videos.